Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1256. Main Hall. Ang mga figure ng tao ay nakatayo na nakakalat sa maluwag na malaking bulwagan. Maliban sa isang maliit na bilang ng mga nag-iisang rangers, karamihan sa mga natitirang tao ay pawang mula sa mga fraction na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa Central Plains. Kabilang dito ang Heaven Demon Phoenix Tribe, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, Burning Flame Valley at iba pang paksayon. Nandito na silang lahat. Tila malinaw na ang kanilang target. Lahat sila ay direktang nagmadali sa lugar na ito pagkatapos na makapasok sa lobby. Ang grupo ni Xiaoyan ay natural na agad na nakakuha ng atensyon ng napakaraming tao nang pumasok sila sa malaking bulwagan. Maraming mga mata na maingat, puno ng puot o kabaitan ang binaril. Napangiti si Xiaoyan sa mga titig na ito. Napatingin ang kanyang mga mata sa lugar kung saan naroon si Feng Qing'er. Ang huli ay nakatitig sa kanya sa madilim at mataimtim na paraan. Malamang na naaalala pa rin nila ang malaking pagkawala na dinanas nila sa loob ng harang na espiritual na harang kanina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Pinamunuan niya ang lahat at dahan-daang naglakad papunta sa malaking bulwagan sa harap ng maraming titig. Pagkatapos nito, itinigil niya ang kanyang mga yapak sa loob ng malaking bulwagan. Matapos maglakad sa malaking bulwagan, sa wakas ay natuklasan ni Xiaoyan na ang dosenang mga figure ng tao ay nakaupo sa paligid ng matayog na upuang bato. Ang mga figure ng tao ay kulay abo na bato. Nagpakita sila na parang estatwa ng bato mula sa malayo. Mariing nakapikit ang kanilang mga mata. Napanatili nila ang kanilang paninindigan sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Sa kabila nito, ang mga katawan ng dosenang estatwa na ito na parang mga figure ay naging sanhi ng pagkatakot ng lahat na nasa loob ng 100 talampakan mula sa upuang bato. Mga puppets. Ang Little Fairy Doctor ay mahinang napabulalas sa pagtataka nang makita niya itong mga batong katayuan na parang mga tao na walang anumang buhay. Oo. Tsaka, malamang na mataas ang grade na puppy nila. Ang ganitong pakiramdam ay katulad ng Sky Demon Puppet. Kung tama ang hula ko, ang dosenang mga puppet na ito ay nagtataglay ng lakas ng klase ng Daozun. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan. Ang mga puppet na ito ay maaaring hindi gumagalaw sa sandaling ito ngunit ito ay dahil lamang sa hindi sila aktibo. Maaaring isipin ng isang tao kung anong uri ng mabangis at walang awa na miserableng pagpatay kung sakaling ma-activate ang mga puppet na ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng grupo ng Little Fairy Doctor nang marinig nila ito. Mahigit 100 Daozun. Kahit na ang ganitong uri ng lineup ay maaaring tapusin ng mga eksperto na naroroon, ang pagkawala na kanilang pagdurusa ay magiging napakahusay din. Talagang karapat-dapat na maging mga labi na iniwan ng isang elite na Daosheng. Kung sila ay lalaban. Si Qinglin ay nagulat din sa mukha. Ang ganitong klase ng lineup ay naging dahilan upang maging siya ay manginig. Dapat mag-ingat ang lahat mamaya. Huwag maghiwa-hiwalay. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nagpapaalala. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo. Mabilis na sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay patungo sa isang tiyak na direksyon. Napatingin si Little Fairy Doctor at ang iba pa. Ito talaga ang grupo mula sa Burning Flame Valley. Hihihi. Batang kaibigang si Xiaoyan. Ang pagdating sa tamang oras ay mas mabuti kaysa pagdating ng mas maaga. Ang selyo sa lugar na ito ay lalong humihina. Malamang na tuluyan na itong mawala sa lalong madaling panahon. Napangiti si Tangzin nang makita niya si Xiaoyan. Pinangunahan niya ang mga eksperto mula sa Burning Flame Valley at nakangiting kinausap si Xiaoyan. Valley Chief Tang, ito kaya ang intensyon ng paglalakbay na ito. Bakit magiging 10 sila? Ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. Malamang na siya ang may pinakamagandang relasyon sa Burning Flame Valley sa mga naroroon. Ang iba ay alinman sa mga taong hindi niya pamilyar o kung sino ang kanyang mga kaaway. Oo, dapat tama ito. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat lamang magkaroon ng isang tunay na Tian Class Dao Technique sa 10 ito. Kung sino ang makakakuha nito, depende ito sa swerte at lakas ng tao.
Nakangiting tumango si Tang Xin at sumagot. Oh, siyam na peke at isang totoo. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagulat ang kanyang mga mata sa 10 kumpol ng liwanag. Talagang maraming mga trick sa loob ng sinaunang labi na ito. Talagang nakagawa ito ng ganoong trick sa dulo. Ang pagtatangkang makuha ang totoong Tian class na Dao technique mula sa 10 ito ay hindi magiging madali. Tama iyan. Ngumiti si Tang Xin. Nilaibat ng kanyang mga mata ang nakapalibot na malaking bulwagan at marahang sinabi. Kabataang kaibigan, mukhang napakaraming tao ang laban sa iyo sa pagkakataong ito. Ang mga ito ay ilang maliliit na problema lamang. Ngumiti si Xiaoyan. Sa mga naruroon, tanging ang Heaven Demon Phoenix Tribe, Wind Lightning Pavilion at Ice River Valley ang may kaaway sa kanya. Ang kabuuan ng mga eksperto mula sa 3 partidong ito ay higit sa lahat ay katumbas ng sa kanyang panig. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo kung sila ay lalaban. Hihihi. Nakalimutan kong hindi ka na nag-iisa ngayon. Napatingin si Tang Xin sa mga tao sa likod ni Xiaoyan. Isang emosyonal na buntong hininga din ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, natural niyang nasabi kung gaano nakakatakot ang line-up ng grupo ni Xiaoyan. Kung ang Heaven Demon Phoenix Tribe, Wind Lightning Pavilion at ang Ice River Valley ay hindi magkapit-bisig, malamang na walang sino man sa kanila ang makakalaban sa grupo ni Xiaoyan ng mag-isa. Ang pinakamalakas dito ay hindi isang paksayon. May hindi kilalang bilang ng mga nag-iisang individual na dumating pagkatapos marinig ang balita tungkol dito. Karamihan sa mga taong ito ay nagtataglay ng ilang mga kasanayan. Bagamat ang kanilang pagkakaisa ay hindi kasing husay ng isang paksayon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakahusay. Sila rin ay mga masasamang karakter pagdating sa pag-agaw. Ngumiti si Xiaoyan. Marami na siyang nakilalang malalakas na naghahanap ng kayamanan sa daan. Bagamat ang mga taong ito ay karaniwang hindi makakasakit sa malalaking paksayon na ito nang walang dahilan, sa ilalim ng pang-akit ng klase ng Tian Dao Technique, lahat ng kanilang takot at pagpipigil ay mawawala. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nakuha nila ang Tian class na Dao Technique, sila, ng mag-isa, ay direktang makakapagtago sa malalalim na kabundukan. Sino ang makakahanap sa kanila? Napangiti din si Tang Xin nang marinig niya ito. Lumingon ang kanyang tingin sa 10 kumpol ng liwanag sa gitna ng malaking bulwagan. Sa sandaling ito, ang liwanag sa paligid ng mga kumpol na ito ay lalong humihina. Maliwanag, ito ay dahil ang selyo ay nawawala ang epekto nito. Kabataang kaibigan na si Xiaoyan, masasabi mo ba kung aling scroll sa loob ng 10 light cluster na ito ang Tian class Dao Technique? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Tang Xin. Kumalat ang espiritual na lakas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Matapos maramdaman saglit, umiling siya at sinabing, ang selyo ay ganap na hamarang sa lahat ng pagsisiyasat. Dahil sa aking lakas, paano ko makikita ang isang bagay na inilagay ng isang elite na Daosheng? Sa mga bagay na umuunlad sa ganitong paraan, makikita lamang natin kung sino ang maswerte. Hindi sapat ang magkaroon ng sapat na swerte. Napakaraming tao na may masamang hangarin dito. Magiging mainit na patatas kapag damapo ito sa isang kamay. Sa halip, ang isa ay magiging karaniwang kaaway ng lahat. Natatawang sabi ni Tang Xin. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Xiaoyan at tumango. Hihihi. Tiyak na magiging sobrang gulo ang lugar na ito sa ilang sandali. Baka maaari tayong magkapit-bisig kapag may mangyari na hindi inaasahang sitwasyon. Tumingin si Tang Xin sa Ice River Valley. Pagkatapos nito, inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga nakaupong puppet, na tila nakatulog, at sinabi. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tumango. Malakas ang Burning Flame Valley. Bukod dito, sa kasalukuyang paningin ni Xiaoyan, natural na nakikita niya ang lakas ni Tang Xin. Isang 5-star daw zone o higit pa. Mas malakas pa siya kung ikukumpara sa puno ng lambak ng Ice River Valley, si Bing Hizunzi at hindi magpapatalo sa matandang maltong si Jai Xing mula sa Hall of Souls. Si Xiaoyan ay likas na handang bumuo ng isang alyansa sa isang eksperto sa antas na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang siya ay nahaharap sa mga kaaway mula sa maraming larangan. Laging mabuti na may ibang katulong.
Bukod dito, mag-ingat sa mga puppet na iyon. Hinaplos ni Tangzin ang kanyang balbas at biglang nagsalita ng mahina. Kung tama ang hula ko, madyay gising ang mga puppet na ito kapag naalis ang selyo. Sa oras na iyon, tiyak na magiging napakagulong madugong labanan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang marahan siyang tumango. Ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo komplikado. Hindi lamang kailangang maging maingat laban sa ilang mga kalaban ngunit dapat pa ring mag-ingat sa mahiwaga at makapangyarihang mga pupe na ito. Kung ang isa ay pabaya at nahuhulog sa hindi inaasahang lugar, ito ay talagang ang kaso ng hindi maipahayag ang kapitan ng isang tao. Gayunpaman, sa ngayon, maghintay tayo hanggang sa mawala ang selyo. Walang librerag tanghalian sa mundong ito. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang mahinang buntong hininga na ito mula kay Tangzin. Nanlilisik ang mga mata niya sa mga titig na naruroon. Sa wakas, bigla itong huminto sa kalansay sa upuang bato. Isang ideya ang dumaan sa kanyang puso. Ang pagpino sa katawan ni Yao Lao ay nangangailangan ng mga buto ng isang eksperto. Kumpleto pa rin ang kalansay Daosheng na ito. Kung maaari itong gamitin bilang isang katawan, makakatulong ba ito kay Yao Lao sa pagsulong sa klase ng Daosheng? Kung talagang naging elite na si Daosheng si Yao Lao, hindi na nila kailangang maging ganoon katikat sa Hall of Soul sa hinaharap. Bukod dito, ang lakas ng Falling Star Pavilion ay aabot din agad sa antas ng Peel Tower. Magtatagli ito ng kabisera upang tunay na makipaglaban sa Hall of Soul. Kung maaari kong subukan upang makita kung maaari kong agawin ang kalansay na iyon. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Inilagay din ng kanyang puso ang kanyang atensyon sa kalansay. Sa tagal nilang naghihintay na mawala ang selyo, ilang mga eksperto at paksayon ang patuloy ding dumarating sa malaking bulwagan na ito. Sa dumaraming bilang ng mga eksperto na dumarating sa lugar na ito, ang kapaligiran sa loob ng malaking bulwagan ay naging bahagyang tensyonado. Alam ng lahat na sa ilang sandali, ang mga nginingitian pa rin nila at binabati kanina ay papatayin sila ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng ganitong uri ng kapaligiran, ang ilan sa mga paksayon na may relasyon sa isa't isa o ilang mga eksperto na pamilyar sa isa't isa ay nagsimulang tahimik na magtipon. Sa ganitong magulong lugar, malamang na imposibleng makuha ang kayamanan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lakas ng isang tao. Dami ang bilang ng mga eksperto sa loob ng malaking bulwagan. Nagdulot ito ng hindi sinasadyang pagsimangot ni Xiaoyan. He threw an expression towards the little fairy doctors group and they started to unti-unting lean closer to each other. Ang lahat ng kanilang mga puso ay nagsimulang maging mas maingat. Chi-chi. Maraming nagmamadaling figure ang patuloy na sumugod patungo sa malaking bulwagan. Bagamat parami ng parami ang mga tao sa loob ng malaking bulwagan, nakakatakot pa rin itong tahimik. Ang nakaka-pressure na kapaligiran ay nagdulot ng medyo malamig na pawis ng maraming tao. Bumubulwak si Dao Qi sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Ang anumang bahagyang kaguluhan at ang Dao Qi ay maaagnas, nasisabog sa isang nakakabigla na nakamamatay na lakas. Ang mga kamay ni Xiaoyan ay ipinasok sa kanyang manggas. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata habang tinatakpan ng kanyang espiritual na lakas ang loob ng malaking bulwagan na ito. Gayunpaman, ang bagay na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting kakaiba ay wala siyang natuklasang mga eksperto mula sa Hall of Soul. Hindi kaya sila masyadong interesado sa sinaunang labi na ito. Ang mga taong ito ay laging dumarating kapag may mga kayamanan. Bakit? Ang pag-ungol sa puso ni Xiaoyan ay hindi pa lumilitaw nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang bahagyang nakapikit niyang mga mata ay biglang bumukas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang kakaibang tawa ang napalitan ng isang matalim na sonic na alon na lumitaw kapwa malapit at malayo habang umaalingaw-ngaw sa malaking bulwagan na ito. Sok-sok, mukhang hindi pa ako late sa pagkakataong ito. Isang layunin ng pagpatay ang umusbong sa puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang medyo pamilyar na kakaibang pagtawa. Nakarating na ba sila sa wakas? Matandang multo na si Jaixing. Battle Through the Heavens. Kabanata 1257. Paglalaho ng Seal.
Kumalat ang matalas na boses sa loob ng napakalaking pangunahing bulwagan, dahilan upang bahagyang magbago ang mga ekspresyon ng maraming eksperto. Nararamdaman nila ang kakaibang lakas ng may-ari ng boses na ito. Habang ang lahat ay nagulat, isang rumaragasang tunog ng hangin ang biglang lumitaw sa loob ng malaking bulwagan. Kaagad, ang itim na fog ay lumundag mula sa labas ng bulwagan sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nagtipon ito sa himpapawid ng malaking bulwagan. Nagkalat ang itim na fog at lumitaw ang isang pares ng mga figure. Ang kakaibang paraan ng hitsura na iyon ay agad na naging dahilan upang makilala sila ng maraming tao. Talagang miyembro sila ng Hall of Soul. Tumibok ang puso ng napakaraming tao nang makita ang katayuan ng mga dumating. Bahagya silang kumunot ang noo. Alam ng lahat sa kontinente ang lakas ng Hall of Soul. Kung gusto nilang agawin ang klase ng Tian na Dao skill, walang alinlangan na magiging mas komplikado ang orihinal na magulong sitwasyon. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa himpapawid. Lalong naging siksik ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Isang kulay abo-puting matandang lalaki na may maitim at malamig na ngiti sa kanyang kulot na mukha ang nakatayo sa hangin sa harap ng mag-asawang figure. Ang hitsura na iyon ay nakakagulat na katulad ng matandang multo na si Jai Xing, na nakipag-away kay Xiaoyan hanggang sa pareho silang nasugatan ng malubha. Ganap na bang gumaling ang kanyang mga sugat? Sinulyapan ni Xiaoyan ang matandang multo na si Jai Xing. Agad na huminto ang kanyang mga mata sa kanang kamay ng huli. Gayunpaman, isang walang laman na manggas lang ang nakikita niya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Tila kahit na ang matandang demonyong ito ay nagawang panatilihin ang kanyang buhay sa ilalim ng Annihilation Fire Lotus, nagbayad din siya ng malaking halaga. Hihihi. Itong matandang multo na si Jai Xing ay kasalukuyang naging single-arm old ghost. Tumawa ang Little Fairy Doctor. May kung anong gloating na pakiramdam sa loob ng kanyang pagtawa. Tinatanaw ng matandang multo na si Jai Xing ang buong lugar mula sa himpapawid. Natawa siya sa kakaibang paraan. Hihihi. Gaano kasigla. Hindi inaasahan na ang mga labi na ito ay talagang nakaakit ng napakaraming tao. Kung maghihintay tayo dito at manghuli ng mga kaluluwa, malamang na marami tayong makukuha. Napakaraming tao ang nagpahayag ng pagkamuhi sa kanilang mga mata dahil sa pangungusap na ito ng matandang aswang na ito. Ang Hall of Soul na kumukuha ng mga kaluluwa mula sa lahat ng dako ay hindi na isang bihirang bagay sa Central Plains. Ang gawaing ito ay likas na hinamak ng napakaraming tao. Gayunpaman, dahil sa nakakatakot na lakas ng Hall of Soul, walang nang-ahas na kalabanan sila. Bakit nawala ang isa sa braso ng matandang multo na ito? Ang malaking bulwagan ay hindi nagkukulang ng ilang eksperto na nakakita ng matandang multo na si Jai Xing noon. Ang mga mata ng mga taong ito ay nagsiwalat ng ilang kawalan ng katiyakan matapos makita ang isang walang laman na manggas ng huli. Napakaraming eksperto na naruroon ang malinaw na nakakaalam sa lakas ng matandang multo na si Jai Xing. 5-star daw Zun. Maaari siyang ituring na isang dalubhasa sa rurok kahit sa buong kontinente. Napakakaunting mga tao na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng braso niya. Naramdaman din ng matandang multo na si Jai Xing sa himpapawid ang direksyon na tinitingnan ng mga titig na ito. Agad na binawi ang maitim at malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kumaibat ang gilid ng kanyang bibig at kakalabas na lang niya ng malamig na iyak nang biglang tumahimik ang mga nanlilisik niyang mga mata. Agad na umalangaw-ngaw ang dagandong na puno ng nakamamatay na layunin sa buong bulwagan. Xiaoyan. Buhay ka pa talaga. Ang mga tingin sa loob ng malaking bulwagan ay biglang lumingon nang marinig ng lahat ang dagandong ng matandang multo na si Jai Xing. Sa wakas, huminto sila sa medyo payat na binata sa loob ng bulwagan. Matandang multo, kahit buhay ka pa, paano ako mamamatay bago ka? Ngumiti lang si Xiaoyan sa mukha ng matandang multo na si Jai Xing, na naging berde ang mukha sa kanyang galit. Mabagal at casual ang pagsasalita niya. Bastos, ngayon, ang matandang ito ay tiyak na maghihiganti para sa kahihiyan ng pagkawala ng aking braso. Ang mga mata ng matandang multo na si Jai Xing ay agad na naging pula ng dugo. Ang kanyang braso na pinaghiwalay ni Xiaoyan ay isang kahihiyan sa loob ng kanyang puso na hindi niya maalis. Bagamat kasalukuyang ganap na gumaling ang kanyang mga malalang sugat,
hindi na maaaring tumubo muli ang kanyang putol na braso. Ang galit na sigaw na ito ng matandang multo na si Jaixing ay nagdulot din ng ilang tunog mula sa paglanghap ng malamig na hininga. Maraming mga mata ang tumingin kay Xiaoyan na hindi makapaniwala. Ang brasong ito ng matandang multo na si Jaixing ay nabali niya talaga. Ang batang ito. Bakit siya magkakaroon ng ganoong lakas? Medyo natigilan din si Feng Chang'er at ang iba pa. Medyo pabago-bago ng ekspresyon ang matandang nakasuot ng itim na damit sa gilid. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karagdagang takot nang tumingin siya kay Xiaoyan. Malinaw niyang naunawaan ang lakas ng matandang aswang na ito na si Jaixing. Ang taong ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Dahil may kakayahan si Xiaoyan na baliin ang isa sa kamay ng matandang multo na si Jaixing, tiyak na magkakaroon si Xiaoyan ng kakayahang gawing miserableng estado. Minamaliit ko ang brat na ito. Gayunpaman, dahil ang matandang multo na ito na sina Jaixing at Xiaoyan ay may sama ng loob, hihihi. Talagang tinutulungan tayo ng langit. Isang malamig na ngiti ang sumili sa mga mata ng matanda na nakasuot ng itim habang mahinang bumubulong sa sarili. Si Tang Xin, na nasa tabi ni Xiaoyan, ay gumamit din ng isang pares ng natulala na mga mata upang tingnan ang huli. Medyo nanginginig ang puso niya. Ang binatang ito ay talagang hindi kasing simple ng pagpapakita niya sa ibabaw. Shi. Matapos tumunog ang kanyang galit na galit, ang katawan ng matandang multo na si Jaixing ay nanginig at napalitan ng itim na usok, na sumugod patungo kay Xiaoyan nang walang pakialam sa maraming kakaibang tingin sa loob ng malaking bulwagan. Ang malawak at malakas na presyon ng Dao Qi ay nagdulot ng isang dagandong na tunog na lumitaw sa paligid ng grupo ni Xiaoyan, na bumubuo ng isang malaking walang laman na pabilog na espasyo sa proseso. Matandang multo na si Jaixing, ayaw mo na ba sa kabilang braso mo? Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang makita niya ang matandang multo na si Jaixing na galit na sumusulpot. Tatlong kumpol ng Heavenly Flames ang agad na lumitaw sa kanyang harapan habang siya ay malamig na sumisigaw. Ang temperatura sa loob ng malaking bulwagan ay biglang tumaas nang lumitaw ang Heavenly Flames. Ang katawan ng matandang multo na si Jaixing, na nagmamadaling pasulong, ay tumahimik din sa himpapawid na may tunog na qi. Unti-unti niyang nabawi ang ilan sa kanyang pangangatuwiran sa ilalim ng mataas na temperatura. Minsan na niyang natikman ang lakas ng apoy na lotus na iyon. Kaya naman, likas na nakaramdam ng matinding takot ang kanyang puso nang makita niya si Xiaoyan na tinatawag ang Heavenly Flames. Bukod dito, mayroon siyang misyon na personal na ibinigay sa kanya ng punong bulwagan upang tuparin sa paglalakbay niyang ito sa labi. Kung may nangyaring mali, tiyak na mapaparusahan siya sa pagkakataong ito. Maraming eksperto sa paligid ng brat na ito. Kakailanganin ng ilang pagsisikap para tapusin siya. Kung masyado akong napagod sa oras na iyon, malamang na hindi ako makakalaban ng iba. Medyo marami ang mga eksperto dito na kahit ako ay kailangang harapin gamit ang lahat ng lakas ko. Kumislap ang mga mata ng matandang multo na si Jaixing. Makalipas ang ilang sandali, nalulunok na lamang niya ang sumasabog na galit at layuning pagpatay na namumuo sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay walang awa na nakatitig kay Xiaoyan habang siya ay nagsasalita sa siksik na paraan. Darating ang matandang ito at tatapusin ka ng maayos kapag natapos na ang usapin ng mga labi. Hihintayin kita. Malamig na ngumiti si Xiaoyan. Sa kasalukuyan, formal na siyang sumulong sa klase ng Daozun. Ang pagpigil na ibinigay sa kanya ng matandang multong si Jaixing ay malayo na sa dati. Kung ang kasalukuyang siya ay gagamit ng ilang ordinaryong taktika, maaaring hindi niya talaga kayang tapusin ang matandang multo na si Jaixing. Gayunpaman, imposible rin para sa matandang aswang na ito na si Jaixing na ganap siyang sugpuin tulad noon. Bukod dito, ang Annihilation Fire Lotus sa 9-star na antas ng Daozang ay maaaring magpasabog ng isang braso ng matandang demonyong ito. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas sa klase ng Daozun. Kung ihahagis niya ang apoy na lotus na ito, naniniwala si Xiaoyan na tiyak na magagawa niyang maiwan ang matandang multo na ito nang walang kahit isang bangkay. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay may maraming taktika para harapin ang matandang multo na ito. Naturally, hindi niya kailangang labis na matakot sa kanya.
Kung hindi dahil sa kasalukuyan ay hindi magandang oras at may iba pang mga kaaway sa paligid na nakatingin sa kanya na may masamang hangarin, malamang na si Xiaoyan ay maglulunsad ng pag-atake sa matandang multong ito at ganap na babayaran ang utang noon kahit na ang matandang aswang na ito na si Jai Xing ay hindi umatake. Tinitigan ng matandang multo na si Jai Xing si Xiaoyan na may makapal na tingin. Ikinumpas niya ang kanyang manggas, tumalikod at nagmamadaling bumalik. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang mga eksperto mula sa Hall of Souls at direktang dumaong sa harapan ng malaking bulwagan. Bagamat ang iba ay hindi nasisiyahan sa kanilang pagmamalabos na paraan, walang naglakas loob na magsalita. Ang ilan sa mga mas malalakas na eksperto at malalaking paksayon ay hindi gustong saktan ang mga taong ito mula sa Hall of Souls sa sandaling ito. Kaya naman, nakapikit na lamang sila at kumilos na parang wala silang nakita. Medyo magulo sa pagkakataong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang matandang multo na ito. Bagamat ang pagkawala ng isang braso ay makakaapekto sa lakas ng matandang multo na iyon, ang mga bagay ay medyo magulo din. Napaisip si Tian Wu Zunzi. Hindi na kailangang mag-alala. Kung masusugatan ko ang matandang multong ito ng isang beses, natural na magagawa ko ito sa pangalawang pagkakataon. At saka, komplikado ang sitwasyon dito. Kapag nakipag-away ang Hall of Soul sa iba pang mga eksperto sa ilang sandali, ang mga eksperto mula sa Hall of Soul ay tiyak na magdaranas ng kaunting pagkalugi at pinsala. Ang matandang multo na iyon ay maaaring hindi na siya makawala. Bahagyang natawa ang Little Fairy Doctor at sinabing, "May galit ka ba sa mga taong iyon?" Mahinang tanong ni Qinglin kay Ziyan. "Oo, malaking kalaban natin yan. Magiging kaaway mo rin sila sa hinaharap. Huwag kang magpigil kapag lumaban ka mamaya. Bawat mapatay mo ay mas kaunti sa kanila. Makakabawi ito sa pagkakamali mo kanina." Tinapik ni Ziyan ang mga balikat ni Qinglin. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang mas maagang sumali sa grupo kaysa kay Qinglin. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay lumilitaw din na sa isang mas matandang tao. Nagdulot ito kay Xiaoyan at ang iba pa na hindi sinasadyang ngumiti sa gilid. Medyo awkward din si Qinglin. Gayunpaman, seryoso siyang tumango at sinabing, "Magtiwala ka. Dahil kaaway sila ni Young Master Xiaoyan, tiyak na hindi ako magpapakita ng anumang awa." "Oo, mukhang alam mo ang sitwasyon." Tinanggo ni Ziyan ang kanyang maliit na ulo bilang kasiyahan. Walang magawang sumulyap si Xiaoyan sa dalawang babaeng ito. Nilaibat ng kanyang tingin ang loob ng malaking bulwagan bago tuluyang huminto sa mga batong estatwa na iyon sa paligid. Marahan niyang sinabi, "Huwag magmadaling gumawa ng anuman kapag natanggal ang selyo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mainit na patatas. Magiging problema sila kung makuha muna nila ang mga ito." Bahagyang tumango ang grupo ng Little Fairy Doctor. Naunawaan nilang lahat na ang sinumang nakakuha ng mga kayamanang iyon ay agad na magiging kaaway ng lahat. Maraming eksperto sa loob ng malaking bulwagan. Kung maghahatid ng palad ang lahat, malamang na kahit ang matandang multo na si Jai Xing ay agad na magsusuka ng dugo at matatalo. Ang Xiaoyan na ito ay hindi lamang nagtataglay ng isang malakas na talento sa pagsasanay ngunit mayroon din siyang nakakagulat na tagumpay sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa alchemy. Pinakamahalaga, maaaring siya ay bata pa ngunit hindi siya nagtataglay ng pagmamataas ng mga kabataan. Ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Ang Burning Flame Valley na nakikipagkaibigan sa kanya ay dapat na isang tamang pagpipilian. Tumango si Tang Xin nang makita niyang hindi pa bigla-bigla si Xiaoyan sa kabila ng pagiging nasa ilalim ng pang-akit ng mga kayamanan. Ang bigat ni Xiaoyan sa kanyang puso ay tumaas ng husto. Si Xiaoyan ay natural na walang kamalayan na ang kanyang pagganap ay magpapataas ng kanyang kahalagahan sa loob ng puso ni Tang Xin. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay matamang nakatuon sa mga magagaan na kumpol na nakasabit sa himpapawid ng malaking bulwagan. Ang liwanag sa paligid ng mga light cluster na iyon ay lalong humihina sa sandaling ito. Malapit nang mawala ang selyo. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan nang bigla siyang nagsalita ng mahina. Matapos tumunog ang boses niyang ito, ang 10 kumpol ng liwanag na iyon ay biglang nanginig ng matindi. Kaagad,
Isang nakakasilaw na matinding liwanag ang sumabog. Sa ilalim ng matinding liwanag na ito, ang mga scroll sa loob nito ay naging maraming sinag ng liwanag na nagmadaling lumabas mula sa loob ng mga kumpol ng liwanag. Agad na kumulo ang buong bulwagan nang sumugod ang mga balumbon na ito. Kasabay nito, ang mga puppet na estatwa ng bato sa paligid ng mesang bato ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata, na mahigpit na nakapikit sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Isang mayamang hangarin ng pagpatay ang nagkalat sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1258. Kaguluhan. Bang! Para bang isang malaking bomba ang inihagis sa orihinal na tahimik at maigting na malaking bulwagan sa sandaling ito. Sa isang iglap, naging sanhi ito ng pagkulo sa loob ng pangunahing bulwagan na parang kaldero ng mantika. Chi-chi. Nawala ang kumpol ng liwanag. 10 iba't ibang kulay na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa loob. Sa pamamagitan ng liwanag, posibleng malabo na makita ng isa ang mga scroll na bagay sa loob nito. Isang sinaunang aura ang kumalat mula sa loob ng mga scroll na ito. Naging sanhi ito ng mga mata ng napakaraming eksperto na maging madugong pula sa sandaling ito. Ang kanilang paghinga ay biglang bumigat din. Malapit nang ipanganak ang isang Tian class na Dao skill. Pagkaraang sumikat ang liwanag, nanatiling tahimik ang malaking bulwagan sa isang maikling pagpikit ng mata bago biglang umalangaw ang malakas na sigaw sa lugar. Kaagad, may naririnig na dumadagandong na tunog na lumilitaw. Ang sunod-sunod na alon ng malakas na siksik na Daochi ay sumabog sa loob ng malaking bulwagan. Maraming mga figure ang naging parang balang habang sila ay nag-transform sa mga sinag ng liwanag na sumugod patungo sa mga light scroll nang walang kaukulang pangangalaga sa kanilang buhay. Nahaharap sa pagbara ng maraming eksperto, ang 10 sinag ng liwanag na iyon ay tila nagtataglay ng kanilang sariling katalinuhan. Nagawa na talaga nilang umikot habang lumilipad sila, iniiwasan ang malalaking kamay na dumadaloy. Grog. Ang mga figure ng tao ay tumawid sa bawat isa mula sa lahat ng direksyon sa himpapawid. Ang tunog ng mga taong nagpapalitan ng suntok ay patuloy na ibinuga mula sa himpapawid. Di nagtagal, maraming figure ang nahulog matapos dumura ng dugo. Sa wakas, malakas silang nabangga sa malaking bulwagan. Ang mababa at malalim na tunog ay nagdulot ng pagtalon sa puso ng napakaraming tao. Ang mga taong ito ay gumagamit ng mga nakamamatay na suntok. Huwag ka muna umatake. Hindi pangkaraniwang seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang sitwasyong ito na hindi makontrol. Pinigilan niya si Ziyan, na akmang gagalaw at nagsalita sa malalim na boses. Bahagyang tumanggaw din si Tang Xin sa gilid. Pinahinto niya ang mga eksperto mula sa Burning Flame Valley at tinitigan ng mabuti ang maraming eksperto sa himpapawid, na humaharang sa mga sinag ng liwanag na dumadaloy sa buong lugar. Marahan niyang sinabi. Kabatang kaibigan na si Xiaoyan. Kasalukuyan mo bang nakikita kung alin sa scroll ang Tian class na Dao skill? Hindi. Ang 10 scroll na ito ay pambihirang mga bagay. Masasabing ang mga ito ang pinakamataas na klase ng Dao skills o Chi method na nakita ko sa lahat ng mga taon na ito. Malinaw na may ginawa ang isang tao sa mga scroll na ito. Hindi madaling mahuli ang mga ito gamit ang isang kamay. Umiling si Xiaoyan. Mula sa kanyang mga pandama, ang 10 sinag ng mga ilaw na ito ay naglalaman ng napakalakas na kakaibang enerhiya. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakita. Malamang na ang klase ng Dao skills o Chi methods na ito ay medyo mataas. Ayon sa hula ni Xiaoyan, malamang na sa Dao skill na natutunan niya, ang God Seal skill lang ang makakapagkumpara sa kanila. Maliwanag, ang klase ng Dao skills na ito ay tiyak na hindi hihigit sa God Seal skill. Talagang karapat-dapat itong maging mga labi na iniwan ng isang piling Dao Sheng. Ang gayong makapangyarihang Dao skills at Chi methods ay mga bagay na kahit ilang makapangyarihang paksayon ay hindi taglay. Gayunpaman, lumitaw sila sa napakaraming bilang dito. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang buong lugar sa gitna ng kaguluhan. Natuklasan niya ang ilan sa mga tunay na eksperto, ang Hall of Souls, Heaven Demon Phoenix Tribe at ilang iba pang paksayon ay hindi agad kumilos at inagaw ang mga scroll. Maliwanag, lahat sila ay gustong maghintay na lumaban ang mga taong ito hanggang sa masugatan silang lahat bago kumilos.
Hahaha. Batang kaibigan na si Xiaoyan, isa-isa tayong kikilos mamaya at tingnan kung makakakuha tayo ng scroll. Dahil nakarating na tayo sa sinaunang labi na ito, natural na hindi tayo umalis ng walang laman, hindi ba? Tiningnan ni Tang Xin ang mga figure ng tao na patuloy na naglalabas ng dugo at bumagsak sa lupa habang tumatawa siya. Ngumiti si Xiaoyan. Ang klase ng tiyan na Dao skill ay talagang nagtataglay ng isang mahusay na pang-akit sa kanya. Natural na hindi siya susuko kung magkakaroon siya ng pagkakataong makuha ito. Nang biglang tumango si Xiaoyan, isang matalim na malungkot na hiyaw ang biglang tumunog sa loob ng malaking bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay nagmamadaling tumingin. Biglang nagbago ang mga ekspresyon nila. Nakikita nila na ang mga puppet na estatwa ng bato sa paligid ng upuang bato ay talagang ganap na nagising sa sandaling ito. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng hindi pangkaraniwang siksik na nakamamatay na aura. Ang mga puppet na ito ay nagsimulang patayin ang mga nasa paligid nila sa sandaling sila ay nagising. Ang lahat ng mga puppet na ito ay may lakas ng klase ng Daozun. Ang aura na nabuo ng sabay silang umatake ay sobrang nakakagulat. Sa loob ng maikling iglap, ang lugar sa loob ng 100 metro mula sa upuang bato ay kinulayan ng matingkad na pulang sariwang dugo. Isang masaganang madugong amoy ang kumalat, na naging sanhi ng pagkagulat sa puso ng isa. Ang mga puppet ay nagising na. Napakunot ng mahigpit si Xiaoyan nang makita ang sitwasyong ito. Ang lahat ng mga puppet na ito ay may lakas ng klase ng Daozun. Sa kasalukuyan, lahat sila ay nakipagpatayan. Para silang mga tigre na lumulukso sa isang kawan ng mga kambing. Maliban sa ilang malalaking paksayon, sa pangkalahatan ay walang makakalaban sa kanilang lakas. Kadalasan, 2 hanggang 3 suntok lang ang palitan nila bago ang mga dalubhasa ay pilit na paghiwa-hiwalayin ng mga puppet na ito. Hindi ito mga ordinaryong puppet. May natitira pang life force sa kanilang mga mata. Tumingin si Xiaoyan sa isang puppet na pinakamalapit sa kanya, na nagsasagawa ng ligaw na pagpatay. Biglang dumilat ang kanyang mga mata patungo sa mga mata ng huli. Ang lugar na iyon ay hindi nagtataglay ng walang laman na butas tulad ng ibang mga puppet. Sa halip, isang uri ng labis na ligaw na pagnanasa sa pagpatay ang nag-aalab doon. Ito ay isang sinaunang puppet ng tao. Gumagamit ito ng isang espesyal na paraan upang kunin ang kaluluwa ng isang dalubhasa mula sa kanyang katawan at itatak ito sa loob ng katawan ng isang puppet. Sa ganitong paraan, ang puppet na nilikha ay hindi lamang magkakaroon ng kaunting kamalayan ngunit magagamit pa niya ang Dao skills. Mas mahirap silang harapin kumpara sa mga ordinaryong puppet. Nagsalita din si Tian Wuzunzi na may tame time na mukha. Hindi sinasadyang huminga ng hangin si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang elite na Dao Sheng na ito ay talagang may napakasamang taktika. Kung ganito ang sasabihin ng isa, hindi ba ito nangangahulugan na kailangan niyang pumatay ng kahit 100 higit sa mga piling Daozun upang malikha ang mga puppet na ito? Ang orihinal na magulong sitwasyon sa loob ng maluwag na malaking bulwagan ay naging mas magulo dahil sa pagsali ng mga puppet na ito na mabangis na pumapatay sa lahat. Sa sandaling ito, ang mga dalubhasa na iyon, na orihinal na gustong kumita mula sa pagsisikap ng iba, ay hindi na maaaring manood ng walang ginagawa sa tabi. Ito ay dahil ang mga makapangyarihang puppet na ito na alam lamang kung paano pumatay ay kasama na sila sa hanay ng opens iba. Ako ay kikilos muna sa ilang sandali at tingnan kung maaari akong mangagaw ng isang balumbon. Lahat kayo ay hindi dapat kumilos. Hindi tayo maaaring maging sakam. Kung hindi, tayo ay mag-aanyaya lamang ng apoy at masusunog ang ating sarili. Napatingin si Xiaoyan sa magulong malaking bulwagan. Ang bawat isa ay nawala ang kanilang pangangatuwiran sa gitna ng 10 balumbon na sumasayaw sa hangin. Namumula ang kanilang mga mata habang patuloy na humahabol. Ang sinumang unang lumapit sa isang balumbon ay mapapalibutan kaagad ay ang mga taong nasa likuran. Tumalsik si Dao Qi at ang taong nakakuha ng scroll ay hindi man lang nagkaroon ng oras na magpalabas ng isang kahabag-habag na sigaw bago siya direktang sumabog sa isang kumpol ng tumutulo na dugo. Naiintindihan. Tumango ang lahat nang marinig ang mahinang sigaw ni Xiaoyan. Kung nakakuha sila ng napakaraming mga scroll, tiyak na makakaakit sila ng hindi mabilang na bilang ng mga pulang mata. Sa ganoong sandali,
Walang mag-abala tungkol sa puwang sa lakas. Ang pang-akit ng klase ng Tian na Dao skill ay sapat na para mabaliw sila. Bang! Ang sagot ng lahat ay tumunog lamang nang ang higit sa 100 ng mga figure sa harap ay biglang sumabog sa isang kumpol ng madugong fog. Isang kulay abong figure ang sumugod na may kidlat na parang bilis mula sa loob ng fog ng dugo. Isang mahabang sibat na tumutulo ng sariwang dugo ang sumasabog patungo sa grupo ni Xiaoyan habang sinasabayan ng hindi mapapantayang malakas na hangin. Mag-ingat ka, isa itong papel ng tao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor habang nakatingin sa kulay abong figure na sumugod. Nag-flash ang katawan niya at nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, direktang sumugod siya at hinarang ang papel na iyon ng tao. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay lumabas mula sa kanyang katawan na may magandang balangkas sa lahat ng direksyon. Sa panahong hinarang ng Little Fairy Doctor ang papel na ito ng tao, sinamantala ni Xiaoyan ang pagkakataon na mabilis na timbangin ang huli. Ngayong malayo na siya, sa wakas ay nakita na niya na ang ibabaw ng mga puppet na ito ay tila natatakpan ng isang patong ng kulay abo-puting misteryosong tela. Ang telang ito ay kumikislap na may kakaibang kinang. Bukod sa pagiging malambot, nagtataglay din ito ng napakalakas na lakas ng depensa. Kahit na ang buong puwersang pag-atake ng isang elite na Daozang ay hindi mapunit ang ganitong uri ng misteryosong tela. Subukan at tingnan kung makokontrol mo ang mga puppet na ito. Nagsalita si Tian Wuzunzi sa malalim na boses. Mabilis na tumanggaw si Xiaoyan nang marinig ito. Habang ang papel ng tao ay ginugulo ng Little Fairy Doctor, isang spiritual strength ang mabilis na lumabas mula sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, pumasok ito sa katawan ng papel na parang kidlat. Gayunpaman, si Xiaoyan ay hindi kasing swerte noong huling pagkakataon. Naramdaman niya ang isang napakalakas na selyo na matatagpuan sa lugar ng puppet kung saan nakatanim ang selyo. Ang ganitong uri ng selyo ay tiyak na personal na iniwan ng piling Daosheng na iyon. Kaya naman, pinayagan itong maisakatuparan pa rin ng mga taong papel na ito ang utos na inilagay niya ng maingat kahit na matapos ang hindi mabilang na bilang ng mga taon. Hindi ko sila makontrol. Masyadong malakas ang selyo. Hindi ito maalis ng kasalukuyang ako. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang espiritual na lakas at umiling. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Kung nagawa niyang supalan ang mga taong ito, wala nang sino man sa loob ng malaking bulwagan na ito na may kwalipikasyon na lumaban sa kanya. Sa kasamaang palad, si Tian Wuzunzi at ang iba pa ay medyo nadismaya ngunit nagkaunawaan sila pagkatapos na pag-isipan ito. Ang mga human puppet na ito ang huling depensa ng elite na Daosheng. Ito ay magiging masyadong hindi makapaniwala kung sila ay madaling kontrolin. Dapat din tayong maghanda para kumilos. Ako ang mananagot na agawin ang scroll. Lahat kayo ay dapat tumulong sa akin na harangan ang iba pang mga eksperto. Sinulyapan ni Xiaoyan ang sitwasyon ng Little Fairy Doctor. Medyo magulo ang papel ng tao. Malinaw na napakahirap tapusin ito sa loob ng maikling panahon. Sa kabutihang palad, ang Little Fairy Doctor ay wala sa anumang panganib. Kaya naman, muling itinoon ni Xiaoyan ang kanyang atensyon sa himpapawid. Sa sandaling ito, hindi na nakapaghintay si Feng Qing'er, ang Ice River Valley at ang iba pang paksayon. Lahat sila ay nakiisa sa pag-agaw ng mga balumbon. Tumanggaw si Feng Wuzunzi at ang iba pa nang marinig ito. Ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay mabilis na umikot. Batid nila na hindi madaling gawain ang matagumpay na makuha ang mga balumbon sa magulong sitwasyong ito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa himpapawid bago huminto sa isang pulang sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag ay mayroon ng maraming bakas ng dugo sa ibabaw nito. Base sa hula ni Xiaoyan, malamang na mahigit 10 eksperto na ang namatay dahil dito. Iyon ang magiging target. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Ang balumbon na ito ay ganap na maliwanag na pula at mayroong isang ligaw at marahas na aura na kumakalat mula rito. Malamang na nauugnay ito sa fire affinity at pinakaangkop para kay Xiaoyan. Bukod dito, kumpara sa iba pang mga balumbon, mas kaunti ang mga eksperto pagkatapos nito. Ang antas ng kahirapan sa pag-agaw nito ay naaayon na mababawasan.
Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan kasabay ng kumikislap na matangkad na pulang sinag ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sinag ng liwanag na ito ay sa wakas ay lumitaw sa lugar sa paligid ng grupo ni Xiaoyan pagkatapos na harangin ng maraming eksperto. Gawin mo. Isang malakas na sigaw ang biglang lumabas sa bibig ni Xiaoyan nang pumasok ang sinag ng liwanag na iyon sa paligid ng grupo ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1259. Pag-agaw sa sinaunang balumbon. Bang! Katatapos lang ng sigaw ni Xiaoyan nang ang isang lilang kayumangging apoy ay agad na lumabas sa kanyang katawan. Nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa at agad na pumutok ang sahig. Ang kanyang katawan ay parang isang napakalaking dragon na apoy na pilit na sumusugod sa karamihan na humaharang sa matangkad na pulang scroll sa pinaka-brutal na paraan. Ang biglaang intervention ni Xiaoyan ay nakaakit din ng pansin ng maraming tao. Kaagad, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng medyo maraming tao. Isang malamig na aura ang bumungad sa kanilang mga mata. Ikan-away nila ang kanilang mga manggas. Ang mabangis na mga haligi ng Daochi ay walang awa na sumugod patungo kay Xiaoyan habang sinasabayan ng humahanggos na tunog ng hangin. Dahil sa lakas ng mga taong ito, kadalasan ay hindi sila mangangahas na salakayin si Xiaoyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ay naging baliw sa ilalim ng pang-akit ng klase ng Tian na Dao skill. Walang mag-aalala tungkol sa katayuan o lakas ng kausap. Kaya naman, hindi sila nagdalawang isip ng umatake. Isang malamig na buntong hininga si Xiaoyan habang nakatingin sa 12 ng mga haligi ng Daochi na sumugod. Pinitik niya ang kanyang daliri at 5 purple-brown fire pillars ang nagmamadaling bumaril mula sa ibabaw ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, malakas itong nabangga sa ilang mga haligi at madaling nawasak ang lahat ng ito. Ang natitirang mga haligi ng apoy ay marahas na sumabog sa kanilang mga katawan sa gitna ng gulat na mga mata ng ilang mga sumalakay. Ang nakakatakot na temperatura ay naging dahilan upang sila ay maging dalawang apoy. Ang walang awa na pag-atake ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagbabago sa mga ekspresyon ng ilan sa mga eksperto na naghahanda sa pag-atake. Medyo nagising sila. Kaagad, nakapikit na lamang sila at unti-unting napigilan ang pag-ataking namumuo sa loob ng kanilang mga palad. Sa tulong ng pansamantalang pagpigil na nalikha mula sa puwersahang pag-atake na ito, ang Fire Dragon na binago ni Xiaoyan sa brutal na direktang isinara sa karamihan. Kumikislap ang kanyang katawan at sumugod siya patungo sa matangkad na pulang balumbon. Ang pagkilos ni Xiaoyan ay naging sanhi din ng paglubog ng ekspresyon ng nag-iisang elite na Daozun na naruroon sa bilog na ito. Siya ay hinahabol matapos ang maliwanag na pulang balumbon mula pa noong una. Bilang pinakamalakas sa grupong ito, ang pagkakataon na matagumpay niyang makuha ito ay medyo mataas. Sa kasalukuyan, ang biglaang intervention ni Xiaoyan ay nagdulot din ng matinding pagnanasang pumatay sa kanyang puso. Namilog ang mga mata niya habang nakakuyom ang kamay. Isang napakalaking palakol ang lumitaw sa loob nito. Isang mahina at malalim na sigaw ang ipinapalabas mula sa ekspertong ito, na ang lakas ay katulad din ng isang one-star Daozun. Kaagad, ang malalim na dilaw na Daochi ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Kakaiba rin ang mga kalamnan sa kanyang katawan sa mga sandaling ito. Isang kakilakilabot na lakas ang natipon sa bilis na parang kidlat. Kayong lahat ay dapat na mawala para sa kagalang-galang na ito. Ang Daozun na ito ay may madilim at siksik na ekspresyon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay lumitaw sa itaas ng kamay ni Xiaoyan. Ang napakalaking palakol na iyon sa kanyang kamay ay may dalang nakakatakot na lakas na maaaring pumutol sa langit at lupa habang ito ay napunit sa hangin at marahas na tinadtad patungo sa ulo ni Xiaoyan. Mawala. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Ang nakakatakot na enerhiya na biglang sumaklaw sa 100 talampakan na radius sa paligid ng Xiaoyan ay natural na nakaakit sa kanyang pansin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kinuyam niya ang kanyang kamao at lumitaw ang Heavy Zuan Ruler. Ang lilang kayumangging apoy ay sumugod na parang bilis ng kidlat at naging isang paliko-liko na apoy na dragon sa katawan ng pinuno. Mawala. Isang matalim na sigaw ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan.
Ang mabigat na pinunong iyon ay nagdala ng mainit at matalim na hangin habang ito ay bumangga ng malakas sa one-star Dao Zun Mountain Opening Act sa pinakamabangis na paraan. Klang! Nagbanggaan ang ruler at palakol. Agad na sumabog ang isang nanginginig na metal na tunog. Kaagad, isang malakas na alon ng hangin ang tangayan mula sa punto ng banggaan. Naramdaman agad ng mga ekspertong iyon sa malapit ang paninikip ng kanilang dibdib. Hindi sinasadyang lumipad paatras ang kanilang mga katawan. Grog. Ang makakalig na banggaan na ito ay nagdulot din ng pagbabago sa ekspresyon ng one-star Dao Zun. Isang subo ng sariwang pulang dugo ang direktang inilabas. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mukha. Ang lakas ni Xiaoyan ay ang pinakamaihahambing sa kanya. Bukod dito, nagdadalubhasa siya sa head-on strength collision. Sa hindi inaasahan, ang lakas na ito ay talagang hindi nakakuha ng anumang kalamangan sa mga kamay ni Xiaoyan. Tumalsik ang sariwang dugo. Agad na napapagod ang aura ng isang bituing si Dao Zun. Sa sandaling ito, naunawaan din niya na nawala na siya sa kwalifikasyon para makipagkompetensya kay Xiaoyan para sa scroll. Kaagad-agad, nakapikit na lamang siya sa ayaw at napaatras. Sa sandaling siya ay nasugatan sa magulong sandali na ito, medyo maraming tao ang nagsamantala at umatake. Marami na siyang nakitang mga eksperto na may katulad na lakas tulad ng pag-atake sa kanya ng 100 sa mga tao kanina. Sa huli, ang mga elite na Dao Zun na ito, na karaniwang nakatayo sa itaas, ay nakakatakas lamang ng malungkot. Pinisil ni Xiaoyan ang kanyang kamay matapos direktang pilitin ng kanyang ruler ang one-star Dao Zun pabalik. Muli niyang itinago ang Heavy Zuan ruler na ito sa kanyang storage ring. Bahagya niyang ikinuyom ang kamay at nakaramdam ng mahinang pakiramdam. Hindi sinasadyang nagulat ang kanyang puso sa lakas nitong one-star Dao Zun. Nakakonsumo siya ng maraming likas na kayamanan sa mga taong ito. Kaya naman, nagresulta ito sa pagiging kakaiba ng kanyang pisikal na katawan. Bagamat hindi siya may kukumpara kay Ziyan, medyo mahirap makahanap ng isang eksperto na may parehong antas na nagtataglay ng lakas na katulad niya. Mabilis na lumingon ang mga mata ni Xiaoyan patungo sa kinaroroonan ng matangkad na pulang scroll pagkatapos na piliting ibalik ang tigre na ito na hamarang sa kanyang dinaraanan. Ang bagay na ito ay lubhang maliksi. Tumakas pa rin ito sa napakasayang paraan sa kabila ng pinagsama-samang pagsisikap ng napakaraming eksperto. Wala ni isang tao ang makahawak nito kahit hanggang ngayon. Sa halip, ang ilang tao, na masyadong malapit dito, ay nasugatan ng husto sa pinagsamang pagsisikap ng iba pang mga eksperto. Biglang natapakan ng paa ni Xiaoyan ang bakanteng hangin nang makita niya ang eksenang ito. Muli siyang naging isang purple-brown fire dragon na sumugod patungo sa scroll. Ang mga taong hamarang sa kanya sa daan ay direktang pinalipad niya. Sa ilalim ng kanyang brutal na pagkilos, nakapasok na siya sa pinakamalapit na lugar sa scroll sa loob ng isang kisap mata. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga nakapaligid na eksperto na may pulang dugong mga mata ay agad na nagpalabas ng galit na galit sa Yushan nang makita nilang si Xiaoyan ay umaakyat sa 20 talampakan ang layo mula sa maliwanag na pulang scroll. Ang malakas na Dao Qi ay sumabog. Kaagad, sumabog sila patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Ang momentum mula sa pinagsamang pag-atake ng halos 100 eksperto ay lubhang kamangha-mangha. Sa sobrang laki ng pagbagsak ng Dao Qi, maging ang ekspresyon ni Xiaoyan ay bahagyang nagbago. Gayunpaman, hindi niya agad inikat ang katawan. Muli siyang humakbang pasulong. Ang kanyang malaking kamay ay marahang humawak patungo sa maliwanag na pulang balumbon na lumilipad sa paligid. Dumating ang Dao Qi mula sa lahat ng dako. Nang malapit ng dumaong ang mga pag-ataking ito sa katawan ni Xiaoyan, bahagyang nag-iba-iba ang espasyo sa paligid ng huli. Mabilis na lumitaw sina Tian Wu Zunzi, Ziyan, Qinglin at ang iba pa. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, agad na nabuo ang isang makapal na energy shield. Bang bang bang. Ang walang katapusang dami ng Dao Qi ay marahas na nabasag sa magaan na kalasag, na naging dahilan upang ang huli ay patuloy na pumutok sa mga alon ng alon. Gayunpaman, sa huli ay nakatiis ito at hindi nasira. Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng iilan sa kanila, pilit nilang tiniis ang magkasanib na pag-atake ng maraming eksperto.
Kinuha ang pagkakataon ng kanilang pagharang, sa wakas ay dumapo ang malaking kamay ni Xiaoyan sa maliwanag na pulang scroll. Gayunpaman, nang mahawakan pa lang ng kamay ni Xiaoyan ang scroll ay naglabas ng sumisitsit na tunog at bumaril ng ilang distansya pasulong na parang isda bago niya maikuyam ang kanyang kamay. Muli itong nakatakas sa lugar na kinokontrol ni Xiaoyan. Nanlamig ang mukha ni Xiaoyan nang makita niya ito. Ang kanyang kamay ay pumulupot sa isang kuko at marahas na hinawakan ang matangkad na pulang scroll, na bumaril. Sa paghawak na ito, ang puwang mismo ay nag-ripple. Ang espasyo sa paligid ng scroll ay agad na naging depressed. Bumuo ito ng makitid na spatial cage na nakakulong sa scroll sa loob nito. Halika! Isang malamig na sigaw ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Lumakas ang lakas ng pagsipsip mula sa kanyang palad. Ang isang nakakatakot na lakas ay direktang hinayla ang maliwanag na pulang scroll sa malungkot na espasyo. Pagkatapos nito, ang huli ay maaari lamang maging isang maliwanag na pulang ilaw na kumikislap patungo sa palad ni Xiaoyan. Gumalaw ang figure ni Xiaoyan. Nakakuyom na naman ang kamay niya. Ang kalahati ng matingkad na pulang balumbon ay sa wakas ay dumapo sa kanyang kamay. Gayunpaman, gumamit lang siya ng kaunting lakas nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay dahil mahigpit na humawak sa kabilang bahagi ng balumbon ang isang lantang malaking kamay. Hihihi. Hindi ka ba masyadong walang muwang sa pag-iisip na i-enjoy ang kayamanan ng mag-isa? Mabilis na itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya itong medyo pamilyar na malamig na tawa. Natuklasan niya na ang nakialam ay talagang ang pinuno ng Profound Zuan Sect, si Chen Tiannan. Isang maitim at malamig na ngiti ang ipinakita ni Chen Tiannan nang makita niyang nakatingin si Xiaoyan. Mabilis na humigpit ang kanyang lumalaban na kamay at marahas siyang sumuntok sa ulo ni Xiaoyan nang walang anumang magarbong aksyon. Kung titignan ang kanyang kinatatayuan, halatang pinaplano niyang buwagin ang ulo ni Xiaoyan gamit ang isang suntok. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang nanlalamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya itong walang awa na taktika ni Chen Tiannan. Isang gintong liwanag ang agad na lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Malakas na dumapo ang kamao ni Chen Tiannan sa katawan ng huli habang sinasabayan ng malinaw na tunog ng metal. Papat! Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chen Tiannan habang nakatingin sa madilim na kulay gintong Sky Demon Puppet na lumitaw sa kanyang harapan. Nagmamadali niyang binawi ang suntok niya. Gayunpaman, ang Sky Demon Puppet na sumunod malapit sa likuran ay marahas ding ibinato ang nakakatakot na metal na kamao nito patungo sa kanyang ulo. Bastos. Si Chen Tiannan ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon nang maramdaman niya ang nakakatakot na lakas sa kamao ng Sky Demon Puppet. Isang galit na sumpa lang ang nailabas niya. Kaagad, ayaw niyang pinakawalan ang balumbon na mahigpit niyang hinawakan. Sumabog ang kanyang katawan. Marahas na hinawakan ni Xiaoyan ang scroll matapos itong bitawan ni Chen Tiannan. Ang lilang kayumangging apoy ay lumabas mula sa kanyang palad at mariing idiniin ang nagpupumiglas na scroll. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting humina ang resistensya ng maliwanag na pulang scroll na iyon. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang tuluyang mawala ang sintomas ng scroll. Mabilis itong inilagay sa kanyang storage ring sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga pulang mata. Kasabay nito, isang malawak at makapangyarihang aura ang lumabas sa kanyang katawan nang walang anumang pagpipigil. Ang lilang kayumangging apoy ay nananatili sa kanyang katawan. Dahil sa kapangyarihang ito, unti-unting naging mahinahon ang mga pulang mata ng mga nakapaligid na eksperto. Ilang sandali pa, sinulyapan niya si Tian Wu Zunzi sa di kalayuan. Sa wakas, naiikot na lang niya ang kanyang katawan sa ayaw at umalis. Sinimulan niyang i-maximize ang natitirang oras at kumuha ng isa pang scroll. Medyo na-relax ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niya ang mga gutom na lobong ito na parang mga kasamahan na umaalis pagkatapos mapigil. Maaaring hindi siya natatakot sa individual na lakas ng mga taong ito. Gayunpaman, kung higit sa 100 sa kanila ang magkakasamang maningil, kahit na siya ay medyo mahihirapan. Matandang bastos, dahil umatake ka na, hindi mo na kailangan pang bumalik. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos itago ang scroll.
Bumaling ang kanyang mga mata kay Chen Tiannan, na mukhang miserable sa ilalim ng pag-atake ng Sky Demon Puppet. Isang hangarin ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1260. Patayin. Si Xiaoyan ay mayroon ng hangarin na pumatay kay Chen Tiannan sa loob ng kanyang puso mula pa noong unang humantong ang huli sa isang malaking grupo ng mga tao sa Peel Tower upang hulihin siya. Gayunpaman, siya ay isang lamang 9-star Daozang noon. Napakahirap patayin ang matandang ito. Kaya naman, hindi siya kumilos. Ngayong muli silang nagkita, si Xiaoyan ay hindi pa kumikilos nang unang sumalakay ang matandang ito. Bukod dito, kung titingnan ang masamang paninindigan ng huli, malinaw na gusto niyang kunin ang buhay ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay natural na hindi magpapakita ng awa sa ganitong uri ng kaaway, na may pagnanais na patayin siya. Kahit na ang Profound Zuan Sect ay maaaring hindi masyadong malakas, ang Profound Sky Sect sa likod nila ay naging sanhi ng kaunting takot sa mga tao. Walang makakapaggarantiya na ang matandang ito ay makakahanap ng malaking problema para kay Xiaoyan dahil sa kanyang sama ng loob sa huli. Hindi karakter ni Xiaoyan ang mag-iwan ng potensyal na panganib. Bukod dito, ang sitwasyon sa lugar na ito ay kasalukuyang magulo. Malamang na hindi talaga kumalat ang balita kung papatayin niya ang matandang ito dito. Ang mga kaisipang ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan. Tumingin siya kay Chen Tiannan, na mukhang miserable sa ilalim ng pag-atake ng Sky Demon Puppet. Lalong naging yelo ang mukha niya. Ang lakas ni Chen Tiannan ay nasa isang 2-star Daozun. Sa kabilang banda, sa lakas ng pakikipaglaban ng Sky Demon Puppet, hindi ito magiging dehado kahit nakaharap ang isang dalubhasa sa rurok ng 3-star Daozun class. Kaya naman, natural nitong nasupil ng mahigpit ang una sa kanilang laban. Bang! Marahas na nabangga ni Chen Tiannan ang Sky Demon Puppet sa himpapawid. Ang nakakatakot na lakas na ipinadala sa pamamagitan ng kanyang braso ay agad na nagdulot sa kanya ng isang dosenang nakakagulat na hakbang sa himpapawid. Tumaas ang dugong chi sa loob ng kanyang katawan. Isang maputlang-puting ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Walang sakit na naramdaman ang Sky Demon Puppet, para itong makinang pamatay kapag lumaban. Hanggat hindi hiniling ni Xiaoyan na humakbang, hindi ito titigil. Si Chen Tiannan ay magdurusa ng isang malaking kawalan kapag sila ay lumaban. Matapos mahulog sa kawalan sa kabila ng mahabang laban, si Chen Tiannan ay nagkaroon na ng intensyon na umatras sa loob ng kanyang puso. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na agawin ang scroll mula kay Xiaoyan ay dahil si Xiaoyan ay nakaharap sa mga kaaway mula sa lahat ng direksyon. Hindi lamang ang mga eksperto mula sa Hall of Soul ay nagkaroon ng galit sa kanya ngunit maging ang mga titig na tinitingnan siya ng grupo ng Heaven Demon Phoenix noon ay hindi pala kaibigan. Sa sandaling ito, natural na naisin ni Chen Tiannan na magdagdag ng insulto sa pinsala, dahil sa kanyang karakter. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang Xiaoyan ay talagang ganap na naiiba mula sa isa sa Peel Tower noon. Ang walang katapusang bilang ng mga taktika na iyon ay naging sanhi ng kaunting takot sa kanyang puso. Mukhang otters lang muna ako. Kapag natapos na ang kaguluhan sa lugar na ito, siguradong magkakagulo ang Hall of Souls at ang iba pa sa brat na ito. Sa oras na iyon, palihim kong sasalakayin at papatayin ang brat na ito. Kasabay nito, aagawin ko rin ang scroll pabalik. Sa wakas ay nagpasya si Chen Tiannan na itigil ang pakikipaglaban habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa Sky Demon Puppet, na sumugod muli. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling umatras, na nagbabalak na umatras sa magulong larangan ng digmaan. Saan ka pupunta? Gayunpaman, napaatras pa lang si Chen Tiannan nang biglang tumunog ang malamig na boses mula sa kanyang likuran. Kasabay nito, dumating din ang sobrang nakakatakot na mainit na hangin. Ang biglaang pag-atake na ito ay naging sanhi din ng pagbabago ng ekspresyon ni Chen Tiannan. Siya ay mabilis na lumingon ng natural habang ang kanyang mga palad, na natatakpan ng Dao Qi, ay nagmamadaling itinapon pasulong. Bang! Ang mabangis na hangin ay biglang kumalat sa sandaling ito. Si Chen Tiannan, na nagmamadaling nakipagpalitan ng suntok sa kanyang kalaban, ay agad na nakaramdam ng pang-aapi sa kanyang puso.
Pilit na inalog ang kanyang katawan hanggang sa umatras ito ng 200 metro. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang payat na figure na nakatayo sa lugar kung saan siya nahulog mula kanina. Xiaoyan. Agad na nagngangalit si Chen Tiannan at umiyak nang makita ang figurang iyon. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Ang lilang kayumangging apoy ay pumaligid sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay magmukhang isang Diyos ng apoy. Ang kanyang mga paa ay tumuntong sa walang laman na hangin habang siya ay naglalakad patungo kay Chen Tiannan. Gusto mo ba akong patayin? Hindi sinasadyang pinaikit ni Chen Tiannan ang kanyang mga mata at malamig na sinabi nang makita niya ang ganitong paraan ni Xiaoyan. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay itinaas sa isang siksik na arko. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay mabilis na nagtipon sa kanyang palad. Sa one-star Dao Zone lamang na lakas mo. Galit na tumawa si Chen Tiannan. Magkukusa na sana siya sa pag-atake nang biglang dumaan ang isang hindi pangkaraniwang malakas na hangin mula sa kanyang likuran. Naging dahilan ito ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Nagmamadali siyang lumingon at sinalubong ito. Sumasayaw ang magkabilang palad niya at ang kanyang makapangyarihang Dao Qi ay bumuo ng isang hindi malalampasan na energy web sa kanyang harapan. Bang-bang! Ikinaway ng Sky Demon Puppet ang braso nito. Sa bawat pagindayog nito, nagdudulot ito ng nakakatalam na tunog ng paghahati ng hangin. Gumuho ang espasyo at maraming maitim na crack lines ang lumitaw. Boom! Si Chen Tiannan ay tahimik na sumigaw ng mapait nang harapin ang mabangis na pag-atake na ito ng Sky Demon Puppet. Patuloy ang pag-atras ng kanyang katawan. Ang lakas ng Sky Demon Puppet ay karaniwang pinigilan siya hanggang sa mayroon na lang siyang kakayahan na ipagtanggol. Kung magpapatuloy ito, sa malaot madali ay masasaktan ako ng husto sa kamay ng papel na ito. Mukhang hindi na ako makakasali pa. Bastos brat. Tatandaan ng matandang ako ang utang na ito. Maya-maya, darating ang panahon na mababayaran mo ito. Marahas na sumigaw si Chen Tiannan sa loob ng kanyang puso. Biglang lumakas ang hangin ng palad niya habang pilit niyang itinatabi ang pag-atake ng Sky Demon Puppet. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Nakahinga na ng maluwag ang puso ni Chen Tiannan habang nakatayo ang kanyang katawan sa himpapawid nang biglang kumalat ang isang mapanganib na pakiramdam mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naninindigan ang mga goosebumps sa buong katawan niya sa mga sandaling ito. Sky Burying Seal. Isang bahagyang malamig na sigaw na may dalang malamig na hangin ay tahimik na umalangaw sa tabi ng tainga ni Chen Tiannan habang ang puso ni Chen Tiannan ay nababalot ng isang pakiramdam ng panganib. Ito ay masama. Agad na namutla ang ekspresyon ni Chen Tiannan nang maramdaman niya ang aktibidad sa kanyang likuran. Ang bilis ni Xiaoyan ay napakabilis na nalampasan nito ang kanyang inaasahan. Bang! Nagmamadaling sumulpat ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Chen Tiannan habang nagre-react siya sa sitwasyon. Bago pa siya tuluyang makabuo ng depensa sa likod niya, isang palm-sized purple-brown handprint ang marahang dumapo sa kanyang likod. Isang nakakatakot na puwersa ang lumundag na parang tubig baha. Grog. Isang makinis na pamumula ang agad na bomb alot sa maputlang puting mukha ni Chen Tiannan matapos niyang pilitin na matanggap ang matinding suntok na ito. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Ang kanyang katawan ay sumuray-suray at umatras, na kumatok laban sa isang pares ng mga eksperto habang ginagawa niya iyon. Niyanig din ng puwersang iyon ang malas na mga kasama hanggang sa samuka sila ng ilang subo ng dugo. Nag-transform ang katawan ni Chen Tiannan sa isang arko na lumipad patungo sa malayo. Puno ng dugo ang mukha niya habang hirap na hirap siyang lumingon. Madilim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa papalayong Xiaoyan. Ang mabisyo at nakakalason na pakiramdam na iyon ay naging sanhi ng isang goosebumps. Munting bastos, kung hindi ko ito ipaghihiganti, ako, si Chen Tiannan, ay magiging pinuno ng sekta sa ugat. Sa hinaharap, tiyak na pagsisisihan ko ang iyong ginawa ngayon. Si Chen Tiannan ay umungal ng marahas sa loob ng kanyang puso. Siya ang orihinal na tipong maghihiganti sa anumang sama ng loob. Muntik na siyang mapatay ni Xiaoyan sa mismong lugar. Sapat na ang paghihiganting ito para maalala niya ito habang buhay. Bang!
Maraming masasamang pag-iisip ang dumaan sa puso ni Chen Tiannan. Ang kanyang katawan ay bumagsak din ng husto sa lupa, nagkuskos at bumubuo ng isang malalim na kanal. Pagkatapos nito, marahas siyang nabangga sa matigas na haligi ng malaking bulwagan. Kaagad naman siyang nagluwa ng panibagong subo ng sariwang dugo. Matapos magpumiglas ng nanginginig sa kanyang mga paa, ang mga mata ni Chen Tiannan ay tumagos sa mga tao at tumingin sa walang malasakit na si Xiaoyan sa malayo na may masamang mga mata. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Puff! Nakatalikod na si Chen Tiannan nang biglang nanigas ang kanyang katawan. Isang maitim na gininto ang kamao ang tumagos sa kanyang dibdib. Ang sariwang dugo ay dumaikit sa madilim na gininto ang braso at patuloy na tumulo pababa. Ang mga matang iyon ni Chen Tiannan ay mariing nakatitig sa guwang na mukha. Noon lang niya nalaman na si Xiaoyan ay tunay na nakadama ng isang pagpatay na layunin sa kanya. Hindi siya bibigyan ng huli ng pagkakataong maghayganti. Anong masamang taktika? Tumalsik ang dugo mula sa loob ng bibig ni Chen Tiannan. Mabilis ding nawala ang kanyang life force sa loob ng kanyang katawan. Agad na bumagsak ang naninigas niyang katawan. Sa wakas, nahulog ito sa lupa. Ang pinunong ito ng Profound Zuan Sect, si Chen Tiannan, na umabot sa lakas ng 2-star Dao Zun, ay nahulog sa pinagsamang pag-atake ni Xiaoyan at ng Sky Demon Puppet sa ganitong paraan. Ang sarili mo lang ang masisisi mo sa lahat. Ang lamig sa mukha ni Xiaoyan ay unti-unting nawala nang makita niya si Chen Tiannan na dahan-daang bumagsak. Siya ay orihinal na walang awayan kay Chen Tiannan. Gayunpaman, iginiit ng huli na isipin na si Chen Xian ay namatay sa kanyang mga kamay at sinubukan siyang patayin sa lahat ng uri ng pamamaraan. Karapat-dapat si Chen Tiannan sa pagtatapos niya ngayon. Itinago ni Xiaoyan ang Sky Demon Puppet sa kanyang storage ring matapos matulad kay Chen Tiannan ng may bilis na parang kidlat. Lumingon din sina Tian Wu Zunzi, Little Fairy Doctor at ang iba pa. Sa wakas, ang iilan sa kanila ay muling nagtipon at maingat na pinanood ang kaguluhan sa loob ng malaking bulwagan. Anong nangyari sa papel ng tao? Ayos ka lang ba? Sinulyapan ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor at nagtanong. Ayos lang ako. Naakit ko ang papel ng tao sa ibang lugar. Ang mga bagay na ito ay maaaring magkaroon ng pagnanais na pumatay ngunit wala silang anumang katalinuhan. Ngumiti si Little Fairy Doctor habang siya ay sumagot. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang lugar. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe at Wind Lightning Pavilion ay nakakuha ng bawat isa ng isang scroll. Ang Ice River Valley at ang Burning Flame Valley ay may nakuha din. Bukod pa rito, isa pang 2 scroll ang napunta sa mga kamay ng 2 eksperto, na medyo malakas. Si Tian Wu Zunzi ay mahinang nagsalita mula sa gilid. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Pagkatapos nun, tumanggo ulit siya. Ang mga paksayo na ito ay dumating na handa. Bukod dito, mayroon ding mga tunay na dalubhasa sa mga dumating ng mag-isa. Hindi masyadong nakakagulat na makuha nila ang mga balumbon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? 3 scroll na lang ang natitira, na inaagaw ng mga tao. Isang hindi kilalang bilang ng mga tao ang namatay na dahil sa 3 scroll na iyon. Kailangan ba nating mang-agaw ng isa pa? Tanong ni Little Fairy Doctor. Kung aagawin pa natin ito, magdudulot ito sa mga hindi pa nakakakuha ng anumang kayamanan na mawalan ng sense of reasoning. Umiling si Xiaoyan. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga kilay at sumagot. Bukod dito, ang pakiramdam na ibinibigay sa akin ng 10 scroll na ito ay hindi mukhang isang Tian class na Dao technique. Ibig mong sabihin, ang 10 scroll na ito ay pekeng lahat. Gulat na tanong ni Little Fairy Doctor at ng iba pa. Ang mga scroll na ito ay talagang Dao techniques o Chi methods na medyo malakas. Gayunpaman, malamang na hindi sila ang Tian class Dao technique. Lahat tayo ay malamang na naloko. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at bamulong. Ang Little Fairy Doctor at ang iba ay nagsalubong din ng kilay ng mahigpit nang marinig ang mga salitang ito. Inikat nila ang kanilang mga mata at biglang nagsabi. Yung mga taong galing sa Hall of Soul. Ano ang balak nilang gawin? Nagulat si Xiaoyan. Sinundan ng kanyang mga mata ang paningin ng Little Fairy Doctor,
para lamang makita ang matandang multo na si Jai Xing at isang pares ng Hall of Soul expert na aktwal na nagpapatibay ng isang nakapalibot na porma sayon habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa kalansay ng Daosheng sa gitna ng malaking bulwagan. Ang target nila ay ang kalansay ng Daosheng. Nagkomento si Tian Wolzunzi sa malalim na boses. Dapat ba tayong makialam at pigilan ang mga taong ito? Nagsalita si Ziyan na may pagnanais na makakita ng ilang aksyon. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa kalansay na nakaupo sa upuang bato. Biglang nanliit ang mga mata niya ilang sandali pa. Isang saglit kanina, nakita niyang bahagyang nanginginig ang daliri ng kalansay na iyon. Ito. Ang kalansay ng Daosheng na ito ay buhay. Isang pagkabigla ang biglang kumalat mula sa puso ni Xiaoyan sa sandaling ito.